Hello, magandang araw. Mag-start ako ng daily series about sa binabasa kong book na Daily Stoics. So today, August 29, ang title ng para ngayon is Want Nothing Equals to Have Everything. So, ito yun. Kahit ang pinakamayaman sa mundo, hindi nila nakuha ng lahat ng gusto nila. Kaya ang tanong dito, paano ka magiging mayaman kung hindi man kayang bilhin lang lahat? Simple lang, by wanting less. Yung main philosopher dito sa book na ito si Seneca. Isa siyang Stoics or nagpa-practice ng Stoicism. Sabi ni Seneca, no person has the power to have everything they want. Pero, nasa control natin na wag na lang gustuhin ang mga bagay na wala sa atin. At gamitin ng maayos kung anong meron tayo. Kahit bilyonaryo, hindi nila kayang bilhin ang respeto, yung true love, at yung peace of mind. Hindi nila kayang bilhin yan kahit super yaman sila. For example, si John D. Rockefeller, isa sa pinakamayaman in history, sabi niya, a man's wealth is determined by how his desires relate to his income. So, kung masaya ka na sa 500 pesos at lahat ng gusto mo ay pasok dun, then you're truly rich. Pero hindi naman natin i-limit yung sarili natin sa 500 pesos lang. No? So, ikaw bahala dun. So, alam mo yun, hindi sa dami ng pera, kundi sa dami ng gusto mo. Isa pa example. Isipin mo to. Think about it. May isang tao na kumikita ng 100k a month. Pero, feeling niya laging kulang. Kasi, lahat gusto niya. Latest gadgets, luxury vacations, designer bags, splurge, kahit ano. Then, compare mo sa isang tao na kumikita ng 30k. Pero, super kontento siya. Bayad lang siya ng bills, may simpleng pagkain, kasamang pamilya, may quality time, syempre at may konting ipon. Sa tingin mo, sino ang mas mayaman sa kanila? Yung hindi kontento or yung simple lang buhay? So if you keep chasing everything, you'll never win. Pero kung marunong kang makontento, panalo ka na kaagad. So today, instead of asking how can I get more, try asking how can I want